Okay, magsimula tayo sa isang tanong na medyo nakakalito para sa iyo. Paano mo iisipin ang isang bagay na mas malaki pa sa infinity? Mas malaki sa infinity? Oo, kasi ayon sa mga material na pinag-uusapan natin, ganyan pala inilalarawan ang kadakilaan ng Diyos, isang konsepto na parang lampas pa sa walang hanggan. Wow! At para sa ating pagsisiyasat ngayon, sisiriin natin yung mga ideyang yan mula sa isang malalim na pinag-uusapang theological documents at ilang mga bersikulo sa Biblia. Ang misyon natin, himayin natin yung kalikasan ng Diyos, ang ugnayan niya sa atin, at paano niya ipinapakilala ang sarili sa isang universe na, kung tutuusin, napakaliit kumpara sa Kanya. Okay, simulan na natin? Sige, at ang pinaka-core na tanong dito ay isang malaking palaisipan, di ba? Kung ang Diyos ay by definition hindi nakikita at hindi kayang lubos na maunawaan ang isip natin, Oo. paano siya nakikipag-ugnayan sa atin? Paano nagkakaroon ng koneksyon? Dito na papasok yung mga konsepto ng kanyang pangalan, kanyang trono, at yung para sa akin radical na ideya ng pagiging isang nilikha ng ikalawang persona ng Diyos. Sige. Magsimula tayo sa pinaka-basic pero pinaka-mahirap intindihin, yung scale. Ang Diyos ay napakadakila. Sabi nga sa 2 Chronicle, kahit daw yung pinakamataas na kalangitan, hindi sapat para sa Kanya. Kulang pa. Kulang pa. Parang sinasabi na kahit ang buong universe, parang kwarto lang na sobrang sikip para sa Kanya. Tapos dinagdagan pa sa awit at Jeremias na pinupuno niya raw ang langit at lupa. Hindi siya limitado ng oras o espasyo. At yan yung point na may napakalaking implikasyon, no? Kasi ang lahat ng nilikha, kasama ng mga anghel, at syempre tayo, umiiral tayo sa loob ng oras at espasyo. Oo, may hangganan tayo. Finite tayo. Dahil dyan, by nature, hindi talaga natin kayang direktang makita o maranasan ng Diyos sa kanyang kabuuan. Parang sinusubukan ilagay ang buong Pacific Ocean sa loob ng isang baso. Imposible. Kaya pala sinasabi sa Exodo, walang taong makakakita sa akin at mabubuhay. Eksakto. So parang tuningin ka sa araw ng direkta, masyadong matindi, masisira ka. Pero based sa mga notes mo, hindi lang ito physical, di ba? May spiritual aspect din. Oo, yun yung mas malalim. Sinasabi doon na dahil ang mga nilikhang may free will ay may potensyal na magkasala at anumang may bahid noon ay hindi kayang tumayo sa harap ng kanyang kabanalan. Parang apoy. Parang isang apoy na tumutupok sa lahat ng hindi dalisay. So kung ganon, eto na ang problema. Paano magkakaroon ng relasyon kung hindi kayo pwedeng magkita? Dito na pumapasok yung solusyon na inilalatag ng sources mo. Ang ikalawang persona ng Diyos, si Jesus. Malinaw na sinasabi sa Juan, walang sinumang nakakita kailanman sa Diyos, ang bugtong na anak ang siyang nagpakilala sa Kanya. Siya ang nagpakilala. Tapos para mas idiin pa, sinabi mismo ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Tama. Ang anak ang naging tulay. Siya yung naging, bang tamang term, God in a form we can understand. Naging isang nilikha siya para makita ng mga anghel at ng tao. Okay. Pero ito yung mas interesting. Ayon sa paliwanag dyan, tanging ang ikalawang persona lang ang direktang nakakakita sa unang persona, ang Ama. Para sa ating lahat, nakikita natin ang Ama sa pamamagitan ng anak. Parang lente? Oo, parang lente o parang isang high-definition screen para masilayan natin yung hindi talaga nakikita. Sandali, dito ako medyo nalilito. Kung ang Diyos yung sabihin na nating operating system ng buong universe na sabay na nag-e-exist sa nakaraan, kasalukuyan, hinaharap. Okay. Paanong nangyari na nag-install siya ng sarili niya bilang isang app, bilang tao, sa loob ng sarili niyang system? Parang, paano nangyari yun? Paano ang lumikha ng oras ay pumasok sa daloy ng oras? Actually, sinasabi mismo ng sources mo na yan yung part na kailangan mo na lang tanggapin. Isang kabalintunaan. Isang misteryo. Oo. A paradox, it's a mystery that is beyond created comprehension. Kasi ang isip natin by design,
Hindi kayang i-compute yan. Linear tayo mag-isip, 'di ba? Ang konsepto ng isang being na sabay na nasa labas at loob ng sistema ay wow. Okay, sige. Isa pang parang contradiction. Kung ang Diyos ay nasa lahat ng dako, kung pinupuno niya ang buong universe, bakit may konsepto ng isang trono sa langit? Sabi sa Isaias, ang langit ay aking trono at ang lupa ay tuntungan ng aking mga paa. Oo. Parang may specific na headquarters, di ba? Na parang salungat sa ideya na siya ay omnipresent. So hindi pala ito parang Iron Throne sa Game of Thrones na kailangan mong upuan para magka-power? Magandang analogy yan. At oo, hindi nga siya parang ganoon. Based sa mga teksto, ang trono ay hindi lang isang literal na upuan. Mas simbolo siya. Simbolo ng ano? Simbolo ng sentro ng kanyang pamamahala. The focal point of His authority over all creation. At ang pinakamahalagang bagay daw sa tronong iyon ayon sa mga material ay hindi ginto o diamante, kundi ang kanyang pangalan. Teka, medyo abstract yan para sa akin. Isang pangalan lang. Paano yan nagiging instrumento ng pamamahala? Parang magic word. Well, isipin mo yung pangalan na parang isang universal API key o isang supreme admin password. Okay. Hindi mo kailangang makita yung programmer, yung Diyos. Pero kapag hawak mo ang tamang credentials, may access ka sa authority niya. Kaya mong i-execute ang commands niya. Gets ko. Ang pangalan ay kumakatawan sa kanyang kabuuan, kapangyarihan, katangian, otoridad. Kaya ang mga anghel ay kumakilos ayon sa utos na inihatid sa pamamagitan ng pangalan ng Diyos. Yun yung interface. Okay, that makes more sense now. Alam mo, may isang detalye dito sa mga source mo na parang biglang nag-click lahat para sa akin. Sa lumang tipan, palaging anghel ni Yahweh ang nababasa natin, di ba? Oo, tama. At yung anghel na to, parang nagsasalita bilang Diyos mismo. Pero pagdating ng bagong tipan, biglang naging anghel ng Panginoon na at yung Panginoon dun tay malinaw na si Jesus na. Parang may major handover of authority na nangyari. Eksakto. Napakagandang observation yan. Iyan ay isang napakahalagang theological shift na binibigyan diin sa mga material mo. Anong ibig sabihin yan? Ipinapakita nito na dahil ang Diyos mismo sa katawan ni Jesus ay bumabanat naging bahagi ng sangnilikhan, hindi na kailangan pang magpakita ng isang anghel bilang Diyos. Bakit ka pa magpapadala ng representative kung andyan na mismo ang CEO? Oo nga no? Yung representasyon, napalitan na ng direktang presensya. Kaya ang mga anghel ngayon ay mga sugo na lang ni Jesus na nagpapatunay doon sa sinabi sa Mateo na ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Okay, so malinaw na yung authority na ipasa na kay Jesus. Ito yung konsepto ng pamana, tama ba? Na hindi lang siya basta sugo, siya na yung tagapagmana ng lahat ng mga bagay, sabi sa Hebreo. Yun na yun. At binigyan pa siya ng pangalan na higit na dakila kaysa mga anghel. Ano ba yung sakop ng pamanang yan? Buong universe ba to? Oo, kung ikokonekta natin, ang pagmamana sa sanglilikahan ay pagmamana sa mismong pangalan ng Diyos. Kasi ang pangalan, yun ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan at otoridad. So hindi ito material na bagay? Hindi. Mana ito ng karapatang mamahala. Kaya sinasabi sa Filipos na itinaas ng Diyos si Jesus at binigyan ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang lahat. Parang he inherited the family name and with it the entire family business. Which is the universe. Tama. At dito na papasok yung pinakakabalintunaan ng lahat, di ba? Paano niya nakuha yung pamanang ito? Hindi sa pananakop o sa dayas, kundi sa isang paraan na parang kahinaan, ang krus. Sabi sa Colossians, sa pamamagitan daw ng kanyang dugo sa krus, ipinagkasundo ng Diyos ang lahat. Oo. Paanong yung isang kaganapan ng matinding pagpapakumbaba at kamatayan ay naging daan para sa pinakamataas na kapangyarihan sa buong universe? That's the core question.
And the answer is at the heart of your source material. Ang krus ang nagsisilbing kaganapan, yung climax. Ayon sa paliwanag, sa pamamagitan ng krus, yung free will ng mga nilikha ay naging perpekto. Naging perpekto. Paano? Ang dugo ng anak ang siyang nag-aalis ng mismong potensyal na magkasala. Ito yung ultimate cleansing agent para sa buong sangnilikhan, hindi lang para sa tao, kundi pati sa mga anghel. Wow! Ito ang naging dahilan para ang lahat ay magkaisa sa ilalim ni Kristo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig at sakripisyong ipinakita sa krus. The cross became the ultimate display of worthiness. So, ang buong kasaysayan pala ng paglikha, mula simula hanggang dulo, ay may isang direksyon. May grand narrative. Ito yung sinasabi sa 1 Corinto na kapag napasuko na ang lahat sa anak, ang anak mismo ay magpapasakop sa ama. Upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Para siyang isang napakalaking pagbabalik sa pinagmulan, isang kumplotong pagkakaisa. Hindi lang pagpapatawad, kundi isang total system restoration. Eksakto. Ang paglikha ayon sa mga source na to ay makukumpleto lang kapag yung possibility ng kasalanan ay naalis na at ang lahat ng nilikha ay kusang loob na nagpapasakop sa Diyos sa pamamagitan ng anak. Ito yung tinatawag nilang pamamahinga o yung tunay na Sabbath rest. Ang universe na nilikha para sa Diyos ay magiging pinakaganap kapag ginagampanan na niya yung ultimate purpose niya, ang maging kaisa ng kanyang manunukreha. So, kung i-summarize natin yung buong journey, nagsimula tayo sa isang Diyos na sobrang dakila, hindi maabot ng isip. Oo. Tapos nakita natin kung paano siya nagpakilala sa pamamagitan ng anak at paano niya itinatag yung kanyang pamamahala sa pamamagitan ng kanyang pangalan na ipinamana kay Jesus dahil sa krus, isang napakalaking cosmic drama. At ang lahat ay bumabalik sa ideya ng pangalan, di ba? Ang pangalan ay hindi lang isang titulo. Ito ang kabuuan ng kapangyarihan, otoridad at karakter. Ito yung paraan ng Diyos para makipag-ugnayan sa isang universe na hindi kayang direktang makipag-ugnayan sa Kanya. Bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo, binibigyang diin sa mga material na ang banal na espiritu ay ipinadala sa pangalan ng anak para maging garantiya. Isang down payment. Oo, isang down payment ng mana para sa mga nananampalataya. Kung ang pangalan ng Diyos ang sentro ng kanyang kapangyarihan at yung pangalang yun ay ipinamana kay Kristo at sa huli ay ibinabahagi sa mga sumusunod sa kanya sa pamamagitan ng espiritu. Ano kaya ang tunay na implikasyon nito sa iyong lugar at papel sa kabuuan ng sansinukop? Kung ang pinakamataas na otoridad sa universe ay ibinabahagi, ano ang ibig sabihin yan para sa iyo, ngayon at sa hinaharap? Iyan ay isang bagay na maari mong pagnilayan.